Good day everyone, we are the Group 2 and our topic for today is about poverty and inequality. So, ano nga ba ang poverty at inequality? Poverty sa Tagalog, kahirapan, at inequality sa Tagalog, hindi pagkakapantay-pantay. So, sa slides na to, social and economical issue. Ang social at economic issue ay magkaugnay o interdependent. Ibig sabihin, ang mga problema panlipunan tulad ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ay konektado daw sa sistema ng ekonomiya. Kapag hindi pantay ang distribusyon ng yaman at oportunidad, nagkakaroon ng inequality o hindi pagkakapantay-pantay at mas maraming Pilipino ang naghihirap. So, sa next slide naman, poverty is a complex issue that has several root causes. So, ang kahirapan daw ay isang komplikadong problema na may maraming sanhi. Hindi lang ito tungkol sa kakulangan sa pera. Maraming dulot ito tulad ng kakulangan sa edukasyon, diskriminasyon at hindi pantay na oportunidad sa trabaho. Mga ito ay nagiging sanhi ng paulit-ulit na siklo ng kahirapan. So, umiikot lang siya sa problema na lack of education o kakulangan sa pag-aaral, yun nga sa trabaho, at saka yung sa diskriminasyon. So, mamaya, iisa-isahin natin yan. So, ang una is lack of education. One of the primary reason for poverty is lack of education, which can lead to limited job opportunities, lower income potential, and restricted to resource that can enhance one equality. So, ang ibig sabihin lang ng slides na to is isa sa pangunahing sanhi ng kahirapan ay kakulangan sa edukasyon. Kapag hindi nakapagtapos ang isang tao, syempre, mas limitado ang kanyang oportunidad sa trabaho at mas mababa ang posibleng kita nito. Dahil rito, mas nahihirapan siyang makaahon sa kahirapan. So, sa pangalawa ay unequal distribution of resources. Unequal distribution of resources, another cause of poverty, is an imbalance in the distribution of resources. So, ang ibig sabihin lang nito ay, ang hindi pantay na distribusyon ng yaman at resources ay isa ring sanhi ng kahirapan. Kapag ang pera, lupa at iba pang pag-ari-arian ay nagpupunta lamang sa ilang tao, maraming mamayan ang nawawalan ng sapat na pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at malinis na tubig. Dahil dito, limitado lang yung kanilang access sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Kaya mas nahihirapan silang makaahon sa kahirapan. Number 3, discrimination and social exclusion. So, dito sinasabi lang na ang diskriminasyon at social exclusion ay nakakadagdag din daw sa kahirapan. Bakit? Kapag ang isang tao ay hinuhusgahan o hindi binibigyan ng oportunidad dahil sa kasarian o gender, relihiyon o pinagmulan, mas nagiging mahirap para sa kanya ang makahanap ng trabaho at makakuha ng edukasyon. Dahil dito, nababawasan ang kanilang pagkakataon na umanlad sa buhay. Halimbawa, si Janice, isa siyang aplikante na hindi natanggap sa trabaho dahil lamang sa kanyang kasarian o relihiyon. Kahit siya ay kwalipikado o pasok sa standard ng kumpanya, dahil sa diskriminasyon, nawalan siya ng oportunidad na kumita at umunlad. Ipinapakita nito ang diskriminasyon ay maaaring magdulot ng kahirapan. Impact of poverty on individuals and society. So, tungkol dito ay kahirapan. So, simulan natin. Number 1, health and quality of life o kalusugan. Ang tinutukoy naman dito ay kung paano direktang nakaka-apekto ang kahirapan sa katawan ng isang tao. So, pagsalat sa pera, hindi nakakabili ng mastasyang pagkain o hindi nakakapunta sa doktor. So, ang resulta ay malnutrition at mga sakit na dapat ay naiiwasan na agad kung may sapat na kagamitan lamang. Number 2, mental well-being. Mental well-being. Hindi lang sa katawan ang may sakit, pati na rin sa isip ng isang tao. Kapag nag-iisip ito ng mga isipin sa bahay, mga bayarin,
gastos, renta. Doon umaatake ang stress na tinutukoy sa topic na ito. So, number 2, barriers to mobility o mga hadlang sa pag-unlad. Ang edukasyon, ang daan palabas sa kahirapan. Ngunit, kung hindi makapag-aral ng maayos, ang isang bata dahil sa kakulangan na gamit o pambayad, hindi siya nagkakaroon ng marketable skills. So, ano yun? O kakayahan kailangan para sa magandang trabaho. Number 2, stagnant opportunity. At dahil nga walang sapat na pinag-aralan, hindi nagkakaroon ng magandang opportunity ng isang bata o kulang ang kanyang koneksyon para sa magandang trabaho na dahil sa hindi siya nakapag-aral. Number 3, societal consequence. Hindi lang individual ang apektado. Ang buong bansa lipunan ay damay din dito. So, economic impact. Kapag maraming taong walang trabaho o hindi produktibo dahil sa sakit at kakulangan, marginalization, nagkakaroon ng pagitan ng mga mayaman sa mahirap. So, anong epekto? Ang mahirap ay hindi nagkakaroon ng boses pagdating sa o batas. O sabihin na natin, kapag mayaman ka, mas papanigan ka. Pag mahirap ka, ay nababaliwala lamang ito. Economic impact. Kapag maraming tao ang walang trabaho, economic impact. Kapag maraming tao ang walang trabaho o hindi produktibo dahil sa sakit at kakulangan sa edukasyon ng hinang ekonomiya, sayang ang potensyal ng isang manggagawa na hindi nabibigay ng todo umaayos dahil sa kakulangan o kahirapan. Measuring poverty. Ang kahirapan ay hindi lamang nasusukat base sa sahod o pera. Sinusukat dito ang kakayahan ng isang tao na mag-provide ng sarili niya, kagaya ng sapat na pagkain, maayos na tirahan, at serbisyo sa kalusugan. Tatalakayin muna natin ang tatlong paraan ng pagsukat ng kahirapan. Una, income-based measures. At ang pangalawa, multi-dimensional measures. At ang pangatlo ay subjective measure. So, unahin muna natin yung income-based measure. Ano nga ba ang income-based measure? Ito ay paraan sa pagsukat ng kahirapan base sa kita ng isang tao o pamilya. Kapag ang kinikita nila ay mas mababa sa tinakdang poverty line, sila ay itinuturing na mahirap. So next, number 2, multi-dimensional measure. Parang ito, hindi lang pera ang tinitingnan, kundi pati edukasyon, kalusugan, at iba pang pangunahing pangangailangan. Ibig sabihin, maaaring ituring na mahirap ang isang tao kahit may kita siya kung kulang naman siya sa edukasyon o serbisyong pangkasusugan. At ang number 3 ay subjective measure. Ito ay nababase sa sariling pananaw o pakiramdam ng tao tungkol sa kanyang kalagayan sa buhay. Tinitingnan din dito kung nararamdaman ba niya ay siya ay naghihirap o hindi. At ang next ay what is inequality? Ang inequality ay hindi pantay na pagmamahagi ng yaman o oportunidad o benepisyo sa pagitan ng mga tao o grupo. Dahil dito, may mga taong mas maraming pagkakataon at mas maayos ang buhay kaysa sa iba. So, dito naman, babanggitin natin isa-isa yung mga policies na kung saan matutulungan ang bawat isa na magkaroon ng equality o pagkakapantay-pantay. So, number 1 is increase access to education. So, ang ibig sabihin lang dito sa slide na to is dagdagan ang access ng edukasyon para sa mga tao. Ito yung pinaka-effective na paraan kasi nga ang edukasyon ang susi sa kahirapan. Kung sasabi sa kahirapan nga ba basta yun. Kung mabibigyan lahat ng pagkakataon na makapag-aral, mas mabibigyan ang mga tao ng skills at abilities para sa pag-success nila. So number 2 is provide universal healthcare. So dito nangangahulugan na lahat ng tao, mayaman man o mahirap, ay may access sa serbisyong medikal. Mahalaga ito upang manatiling malusog ang mamamayan at maging produktibo sa pag-aaral man o pagtatrabaho. Halimbawa dito ay sa isang tatay, nagkasakit pero wala siyang pera na pampa-ospital o pampagamot. So, kung may
Kung may universal healthcare na kung saan libre o kahit mababa yung bayad sa pagpapagamot ay okay lang. Kaya naman siguro nang nagkakasakit na magpagamot doon, at least hindi na sila mahirapang magbayad kasi nga universal healthcare na yun. Mababa lang ang babayaran, affordable na makakapagpagamot ka ron. So yun. So implemented successive taxation. So dito naman sa taxation na to, ang pinaparating lang dito is dapat mas mataas ang buwis ng mayayaman at mas mababa naman ang buwis ng mahirap. Kumbaga, layunin nitong mabawasan ang agwat ng mayaman at mahirap sa pamamagitan ng mas patas na sistema ng pagbuwis. Halimbawa, si Desena, ang kita niya kada buwan is 15,000 at si Doral naman ang kita niya lang sa kada buwan is 150. So sa progressive tax system, mas mababang porsyento ang buwis ni Doral kasi nga 150 lang kada buwan ang kita niya. At kay Desena naman na 15,000 kada buwan ang kita, mas malaki ang tax na o porsyento na kanyang babayaran. Number 4, promote gender inequality. So dito, ang sinasabi lang dito ay pagbibigay ng pantay na oportunidad at karapatan sa lahat, anuman ang kasarian. Kasama dito ang equal pay, maternity leave, at protection laban sa diskriminasyon. So halimbawa, dalawang empleyado, lalaki at babae, ang may parehong posisyon at trabaho. Kung may gender equality policy, pareho silang makakatanggap ng parehong sahod, pareho ang sahod, ang 20,000 kada buwan, 20,000 kada buwan sa lalaki, ganoon din dapat sa babae. May maternity leave sa babae kapag nagkaanak, walang diskriminasyon sa promotion. So, ganun yung pinaparating ng promote gender inequality. Number 5 is increase access to affordable housing. So, dito naman, di ba mahal ang mga pabahay at malaking bahagi ito ng gastusin ng pamilya. Kapag may programang bahay na abot kaya, nababawasan ang kahirapan at stress sa mga low income families. So, halimbawa dito ay isang pamilya ang nakatira sa barong-barong sa tabi ng ilog. Kung may government house program, makakalipat sila sa ligtas at maayos na tirahan. Mas ligtas ang mga bata at saka mas maayos na kalusugan at syempre nakakapag-aral pa. Number 6, implement minimum wage law. So dito naman ang sinasabi lang dito is ang minimum wage ay ang pinakababang sahod na dapat matanggap ng isang manggagawa. Layunin nitong masiguro na sapat ang kita para sa pangunahing pangangailangan. So ang halimbawa naman dito ay isang factory worker ang dati kumikita ng 300 kada araw, ngunit kulang pa rin sa pamilya. Nang itaas ng minimum wage sa 500 kada araw, mas nakakabili na ng sapat na pagkain, nakakapagbayad pa ng kuryente at tubig, mas nababawasan ang kanilang kahirapan. 7, expand social safety net. So dito, ang sinasabi lang naman dito ay ito yung programa tumutulong sa taong nawalan ng trabaho o nasa krisis tulad ng ayuda, food programs at unemployed benefits. So halimbawa dito is isang empleyado ang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang kumpanya. Kung may unemployment assistance, mas pansamantalang tulong pinansyal, may food assistance habang naghahanap ng bagong trabaho, at saka hindi agad babagsak sa matinding kahirapan ang pamilya. Investment in infrastructure. Infrastructure improvements like those made in high-speed internet, affordable housing, and public transit could help close the gap between urban and rural communities while simultaneously fostering economic growth. So, ang ibig sabihin lang nito, ang infrastruktura ay tumutukoy sa mga pangunahing pasilidad at sistema tulad ng kalsada, tulay, internet, pabahay, tubig at transportasyon. Kapag pinabuti ito, mas nagiging madali ang pagpasok sa trabaho, edukasyon at negosyo. Nakakatulong din ito upang mabawasan ang agwat ng kaunlaran sa pagitan ng lungsod at probinsya. Halimbawa, isang probinsya ang dati ay mahirap ang signal,
ng internet at pasira-sira ang kalsada. Dahil dito nahihirapan ang mga estudyante sa online class at mga magsasaka sa pagbenta ng produkto. Kung maglalagay ang gobyerno ng maayos na kalsada at mabilis na internet, mas mabilis na iibenta ng magsasaka ang kanilang produkto. Nakakasabay ang mga estudyante sa online class at may mga negosyo na pumapasok sa lugar kaya nagkakaroon ng trabaho. Next one is address discrimination. Discrimination based on factors like race, gender, and sexual orientation can aggravate inequality, and policies that address it can support social justice and more equality. So, dito naman, ang diskriminasyon ay hindi patas na pagtrato sa isang tao dahil sa kanya kasarian, lahi, relihiyon, o iba pang katangian. Kapag ito tinutugunan, lalo nitong pinapalala ang hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang paggawa ng mga batas at programang pantay para sa lahat ay nakakatulong upang magkaroon ng katarungan at respeto. So, ang halimbawa dito is may isang aplikante na hindi tinanggap sa trabaho dahil babae siya at sinabing panglalaki lang ang trabahong yun. So, kung may malinaw at patakaran lamang sa diskriminasyon, bibigyan siya ng patas na pagkakataon. Mapurasahan ang kumpanyang lumalabag, mas maraming tao ang magkakaroon ng equal opportunity. So, the last one is support small businesses and entrepreneurship. People can create their economic prospects by supporting small enterprises and entrepreneurship, which can help them become less dependent or on traditional employment sources. So, dito is sinasabi lang ang maliit na negosyo ay mahalaga sa ekonomiya dahil nagbibigay ito ng trabaho at kabuhayan. Kapag sinuportahan ito sa pamamagitan ng pautang, training o pagbili ng lokal na produkto, mas maraming tao ang nagkakaroon ng sarili kita at hindi umaasa sa malalaking kumpanya. So, halimbawa, ang isang nanay ang gustong magbenta ng homemade snacks pero walang puhunan. May programang pautang at libreng training, nakakapagsimula siya ng maliit na negosyo. Nakakapag-hire pa siya ng kapitbahay bilang helper. Lumalaki ang kita at nakakaipon para sa edukasyon ng mga anak.